So ayun, tas sabi po ni Brad Dansen, good morning tol vlog from Beta Tao Trabaho. Shout out po sa inyo dyan. Si Brad Alex, gandang gabi. Nice, sabi po ni Kuya Simi. At saka Kuya Simi sa Dinalupihan, Bataan. Siguro alam niyo na kasi umattend sila nung nung anniversary po ng Alpha Epsilon Iris. Larry Velasco, pa-shoutout din po SRB Inc. Santa Veronica Association. Utol Larry Velasco, shoutout po sa inyo dyan. At si Brad Cardo kanina parang nakita ko. Nasaan na kay Brad Cardo? Ayun, good PM, tol, sabi ni Brad Cardo. Okay, tol balik tayo sa topic mga kapatid Yung school-based chapters nga kasi medyo matagal na, matamlay na ang mga chapters po natin sa SRB. Although dati meron yung mga Sigma, Epsilon, sa NU meron pero hindi mga galing sa ibang chapter kasi ang NU mahigpit po sila sa kanilang patakaran na magbuhayin ang chapter sa college. Mahigpit ang NU ang beta. Talagang sila sa APO. Parang dati naging issue ng pagtatalo yan, yung beta. Kailangan irespeto po natin yung mismong mga taga-beta, di ba po? Kahit gustuhin natin yung maganda, ang beta po ang masusunod. Dahil yan po ay kanilang chapter, hindi po natin pwedeng agawin. Tas dati meron ang Omicron hindi na mamatayan ng ng year, although nagkakaroon sila ng time na iilan lang pero taon-taon meron sila. Tas sumisigla ganun kasi alam nyo ang sikreto ng Omicron, binanggit sa akin po ng aking kapitbahay na si Aldrin, is yung suporta po nila na alumni na sila pero yung mga batang alumni sila Tas meron silang mga elder na alumni na kapag parang hindi na kinakaya nila Brad Aldrin. Kasi sila Brad Aldrin, tingin ko hindi 90s to si Brad Aldrin tingin ko si Brad Aldrin is early 2000 or mga 2000 ganun. Kasi bata pa to si Brad Aldrin Ay hindi, baka pwede siyang pwede sigurong, hindi. Tingin ko mga nasa 2000 papuntang 2005 si Brad Aldrin. Yun nga ang nabanggit niya sa akin na yung alumni talaga nilang mga matatanda is lagi ring nakabantay naman sa kanila na pag di na nila kaya, eto na ang wisdom, ang support. Yun ang sikreto po nila. Kaya hindi sila nagkakaroon ng patay na taon. Maaring merong taon na 2 lang. At least meron, di ba? And then after the next year, siyempre parang medyo critical yon, di ba? Yung 2 lang ang ating residente sa school. So biglang papasok ngayon yung mga siyempre lalapit na sila sa mga kuya nila na mga alumni. Ayun, biglang papasok ngayon. And then the next year, ayun na, nag-blossom na ulit sila. So ang ganda nung nila, nung kanilang proseso ba tawag doon or pamamaraan, di ba? Kami naman sa Alpha Epsilon ganun din. Although nagkaroon yata ng time na nawalan talaga ng residente. Ang problema kasi ngayon, mga kapatid sa Alpha Epsilon, nag-PM sa akin yung ka-chapter ko. Kasi ayoko muna mag-active sa Alpha Epsilon Gusto ko muna sa ibang Alpha Ep, kagaya nga sa General Trias. Pero ngayon, parang gusto kong bumalik muna sa Alpha Epsilon din. Dahil nga nag-PM sa akin yung isa kong ka-chapter na si Peter, yung nagtatato. Kung magpapatato din po kayo, alam ko may shop siya sa San Juan yata. Ewan ko kung nandun pa rin Kasi ilang taon din akong hindi nagpaparamdam sa kanila
nabanggit niya nga po na yung mga SRB po na nag-aaral sa IRIS galing sa ibang chapter, ayaw daw po magpa-welcome. Sabi ko, bakit? Bakit po ayaw nila magpa-welcome? Alam niyo po, dapat po yan ay nasa sa kanilang mga leader po yan sa chapter po nila na sana po ituro po natin na tulungan po natin yung mga school na mabuhay, mga kapatid, na maging masigla. Kahit po may mga SRB na ron, makisama po sana tayo. Alam niyo po. Wag lang po dun sa chapter natin. Makipagkasundo kayo sa halimbawa yung community chapter nyo or yung school chapter nyo. Makipagkasundo po kayo kasi may mga leader naman po kami sa Alpha Epsilon na pwede nyo pong kausapin. Sige, magpapa-welcome ang aming members pero ang kumbaga para lang maging dagdag po sa pagsigla ng chapter na yon. Pwede naman pong mga ganong usapan, di ba po? Para kayo po, ano pong ma-advise nyo sa ganitong topic? Ano pong inyong madadagdag sa aking binanggit na makipagkasundo po tayo, chapter to chapter, leaders to leaders. At saka yan, sa tingin ko dapat yan magkaroon tayo ng law sa bylaws ng SRB Incorporated na ang pagpapa-welcome sana is maging batas para, di ba, wala nang reklamo at susundin yan ng bawat chapter pag-aaralan nila at ituturo na rin nila sa mga bata, sa mga member nila na mga estudyante. Alam po ninyo mga kapatid, very critical po tayo ngayon sa panahon ngayon. Ang mga chapters po natin sa school ay importante po. Alam po ako, galing po ako sa community, pero alam ko po ang importansya ng school chapters po. Dahil wag po tayong magtago sa mga kapatid po natin. Wag po tayong magtago. At ang payo ko naman po sa mga school chapters is pagbutihin po natin, suportahan po natin yung mga estudyante para makapagtapos. Wag po yung bulakbol. Wag po yung good time, mga kapatid. Okay lang po na mag good time kapag meron po tayong extra time. Pero ang importante po sa atin ay makapagtapos. Aanin natin ang school chapters kung puro po tayo kick out, di ba po? Kailangan po maging professional po tayo at makatulong na tayo sa ating kapatiran para hindi po tayo aasa sa Alpha Pi Omega parate, sa kanilang mga doktor, sa kanila pong mga dentista or sa munisipyo. Manghihiram po tayo ng mga manggugupit, mga kung ano-ano man. Mag-aral po tayo mga kapatid. Yung sa mga pagmamasahe, di ba? Mayroong mga ganyang mga course, di ba? Lalo sa gobyerno, di ba? Yung mga pagiging mekaniko. Kasi minsan yung mga kapatid natin, mga may sasakyan yan. So syempre maghahanap din yan sa kapatiran natin na meron ba tayong kapatid na mekaniko? Bakit? Kasi gusto nila makatipid Kasi nga, pagka dun sila sa kilalang garahe, medyo mapapamahal sila dahil syempre company yun company owned yun. Pero pag yung personal, di ba, may kilala tayong kapatid ng mga mekaniko, is pwedeng makamura. Wag naman nating abusuhin yung mga kapatid natin na kailangan din nilang kumita po at mabuhay, mga kapatid. So maging parehas lang po tayo. So yun nga, yung mga school chapters po, yung sa IRIS po, yun ang problema nila mga kapatid. Mahina ang audio.